Pakinggan mo ito kung ikaw ay dahil mahalaga ito sa'yo. Hindi ka pa ba tuli? Takot ka bang magpatuli? Magulang pero takot ipatuli ang anak? Huwag kang mag-alala. Ano ang tuli? Ang pagtutuli ay ang pagtatanggal ng balat na nakatakip sa dulo ng ari ng lalaki. Ang salitang tuli ay literal na nangangahulugang putulin, papaikot. Particular na ang balat na sumasaklob at bumabalot sa tinatawag na burat, glans penis, ng ari ng lalaki. Ang pagtutuli ay hindi karaniwan sa lahat ng bansa sa buong mundo. Ito ay karaniwan lamang sa mga bansang may populasyong maraming relihiyoso. Bakit kailangang magpatuli ng mga lalaki? Kasalukuyan na ginagawa pa ring ritual ito. Bakit ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagtutuli? Na kailangan sumunod sa kasunduang ito. Basahin natin sa Lumang Tipan sa Aklat ni Heneses, Kabanata 17. Para maunawaan nating mabuti kung bakit kailangang magpatuli ng mga lalaki. Ang pagtutuli, palatandaan ng kasunduan. Nang 99 na taon na si Abram, nagpakita sa kanya si Yahweh. At sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin. At ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y makikipagtipan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi." Pagkarinig nito'y nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa." Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham. Sapagkat ngayoy ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong lahi at magtatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon. At ako'y magiging Diyos ninyo. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong magiging lahi ang lupaing ito ng Kanaan na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. Ito ang magiging pag-aari nila sa habang panahon at ako ang kanilang magiging Diyos. Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, "Ikaw at ang lahat ng susunod mong salinlahi ay dapat maging tapat sa ating kasunduan. Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin. At yan ang magiging palatandaan ng ating tipan. Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi ay tutuliin pagsapit ng 8 araw. Kasama rito ang mga aliping isinilang sa iyong sambahayan. Gayon din ang mga aliping binili sa dayuhan. Ang palatandaang ito sa inyong katawan ang magiging katibayan ng ating walang katapusang kasunduan. Ang sinumang lalaking hindi tuli ay ititiwalag sa iyong lahi sapagkat hindi siya tumupad sa ating kasunduan. So, ang pagtutuli ay isang kasunduan sa pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham na kailangan lahat ng sambahayan ni Abraham na mga lalaki ay tutuliin at ang ayaw magpatuli ay ititiwalag. Bakit? Dahil hindi siya tumupad sa kasunduan. Na magpahanggang ngayon ay ginagawa palang ritual sa ating mga kalalakihan. Kailangan pa ba sa ngayon, sa kasalukuyang gawin ito? Ang pagtutuli sa mga lalaki? Pakinggan natin dito sa Galatia sa New Testament ang tungkol sa pagtutuli kung kinakailangan pa ba. Eto, pakinggan ninyo. Manatili kayong malaya. Malaya na tayo. Dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo. Kapag nagpatuli kayo, binabaliwala ninyo si Kristo.
Binabalaan ko ang lahat ng taong nagpapatuli. Tungkulin nilang sumunod sa buong kautusan. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. Kami umaasa na magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu. Sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalagay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Maganda na sana ang inyong pagtakbo. Sino ang humarang sa inyong pagsunod sa katotohanan? Hindi kayo hikayatin ng ganyan ng Diyos na tumawag sa inyo. Ang sabi nga, napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa ng arena. Naniniwala akong sasang-ayon kayo sa akin sa bagay na ito dahil sa ating kaugnayan sa Panginoon. At natitiyak kong paparusahan ng Diyos ang sinumang nanggugulo sa inyo. Mga kapatid, kung talagang nangaral pa ako na kailangan ang pagtutuli, bakit pa ako inuusig hanggang ngayon? Kung ito'y totoo, hindi na sana nila ikinagagalit ang aking pangaral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus. At ang mga nanggugulo sa inyo ay wag lamang patuloy kundi tuluyan na nilang putulan ang sarili nila. Mga kapatid, tinatawag kayo upang maging malaya. Ngunit wag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalan parang mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. So, sa bagong tipan sa panahon ni Jesus Christ, ang mga lalaki na nakipagtipan na kay Kristo Jesus ay hindi na kailangang ipatuli pa. Ang kailangan ay mayroon kang pananampalatayang may kapangyarihan ng Espiritu Santo na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. At ayon sa nasusulat, ang lahat ng mga kautosang ito ay nauwi sa isang pangungusap na magmahalan tayong lahat. Yun ang dahilan kung bakit bumaba si Jesus Christ, para tayo ay magkaisa sa pananampalatayang may pag-ibig sa isa't isa. Hindi na kailangang magpatuli ang mga Kristiyanong lalaki. Pinalaya na tayo ni Jesucristo, kaya malaya ka na. Manampalataya tayo ng may kapangyarihan ng Espiritu na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ito ang nais ng Diyos para mapalapit tayo sa kagandahang loob niya sa atin. Salamat sa Diyos. Amen. God bless.